Christina POV. Akala ko noong una hindi magiging maganda ang kalalabasan ng pagkikita namin ng lola't lolo ni Denzel. Pero para akong nabunutin ng tinek sa lalamunan, at nakahinga ng maluwag ng maging maganda naman ang pakikitungo nila sa akin. First time ko silang makita in person. Mababait sila. Si Mrs. Aniza, nakakatuwa siya at tuwang-tuwa sa anak ko, maging si Mr. Mateo. Hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako sa kanila. Lalo na ang tawagin silang grandma and grandpa. Nakakatuwa talaga, dahil hindi nila ipinaramdam sa akin na iba ako, iyon nga lang nakakakaba pa rin, at nakaka-intimidate ang lolo ni Denzel. Seryoso ang mukha nito, at parang sa asawa niya lang ngumingiti. Pero nakita ko naman siyang tumawa noong kausap niya ang anak ko. Siguro ay ganun lang talaga siya. Hindi rin sila nagtagal at umalis din. Pero kasama nila si Errol. Nakiusap sila na gusto daw nilang makasama ang anak ko, kahit 2 days lang. Ayoko sanang pumayag, dahil ayokong malayo sa akin ang anak ko. Natatakot ako na baka ilayo nila sa akin si Errol, at hindi na bumalik. Gusto kong sumama pero nahihiya naman akong magsabi, at baka isipin nila na nilalayo ko sa kanila si Errol. Ayokong isipin nila na ipinagdadamot ko sa kanila ang anak ko. 12:00 ng tanghali nang sumama ako kay Alea sa factory, para magdala ng pagkain sa lolo niya. Ayaw niya akong isama, pero wala na din siyang nagawa nang magpumilit ako. Si Alea ay matagal nang ulila sa mga magulang niya, simula noong baby pa siya. Namatay daw sa aksidente ang papa niya, at ang mama naman niya ay namatay dahil sa panganganak sa kanya. Ang lolo na lamang niya ang nagpalaki sa kanya. Medyo hindi ako mapakali, dahil bawat dadaanan namin ni Alea ay pinagtitinginan kami. Hindi ko alam kung bakit. Napakapit na lang ako sa braso ni Alea. Is there something wrong with us? Alea, napatingin ako kay Alea para sana magtanong, pero namumutla siya. Kinabahan ako. Panay ang pagsasalita niya, pero walang boses na lumalabas. Alea, napatingin siya sa akin at lalong namutla. Senyorita, bakit po? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ko. Opo, senyorita. Nag-iwas siya ng tingin sa akin, at nagpunas ng namumuong pawis sa noo niya. Patay ako nito kay senyor ito. Senyorita, iyon si lolo. Nilapitan namin ang lolo ni Alea. Maputi na ang buhok nito pero malakas pa. Siguro ay magkasing tanda sila ni Lolo Mateo. Ang kaibahan lang, si Lolo Mateo ay itim na itim ang buhok, siguro ay dahil nagpapakulay ito ng buhok. Matikas pa rin ang pangangatawan, kahit na matanda na. Hindi mo nga rin aakalaing matanda na ito sa edad na 80s. Habang ang lolo ni Alea na si Lolo Danny ay maputi ang buho, malakas pa pero halatang matanda na. Nilapitan namin si Lolo Danny. Nang makita kami ay agad kaming pinuntahan, at iniwan ang ginagawa. Automatic naman ang mga machine, kaya kahit iwan ay okay lang. Pero need pa ring bantayan kung sakaling may reject. Ang factory na ito ay pagawaan ng mga mango jam, dried mango, at iba pa. Malaki siya, pero kaya naman ng buong araw kung lilibutan, iyon nga lang, hindi kaya ng isang araw, para masaulo ang bawat daraanan mo. Lolo, Apo, salamat sa paghatid ninyo ng pagkain ko. Nakangiting napabaling siya sa akin. Ngumiti rin ako pabalik. Magandang umaga senyorita. Natigilan ako at nagtatakang napatingin kay Alea. Bahagya niya akong nginitian at tinanguan. Siguro ay nakwento ni Alea ang tungkol sa akin. First time kong makalabas sa mansyon, kaya ngayon ko palang makikilala ang mga tao dito. Mabuti pa doon tayo. Itinuro ni Lolo Danny ang mahabang lamesa sa gilid. Teka, kumain na ba kayo? Opo, Lolo. Si Alea na ang sumagot. Kung ganun ay mag-himagas muna kayo ng mangga. Tamang-tama at may binalatan ng mangga si Luring. Lumapit kami sa lamesa. May babae doon na nag-aayos ng mga gamit ng pagkakainan. Ang edad nito ay nasa 50s na ata. Nang makita kaming paparating, ay malaking ngiti ang ibinigay niya sa amin. Nakul sino itong magandang dilag na kasama mo Alea? I blush. Nginitian ko na lang siya, at tumabi ng upo kay Alea. Medyo nailang kasi ako sa papuri niya. Hindi ako sanay. Sa aming dalawa kasi ni Chira, siya ang mas napupuri. I bit my lower lip. Siguro nga, malaki ang pagkainggit ko sa kanya. Break muna. Pagtawag ni Aling Luring sa iba,
at hindi inantay ang pagsagot ko sa tanong niya. Huminto ang mga makina, at nagsilapitan sila sa pwesto namin. Mga 30 ata sila or higit pa. Sabi sa akin ni Alea mayroong 30-40 plus ang tao sa bawat process area sa factory. Aba, sinong itong magandang dilag na ito? Maligalig na sabi ng isang ginang. Muli kong nakagat ng mariin ang labi. Napalingon sa pwesto ko ang lahat. Ang ibang susubo na dapat ng pagkain, ay napatingin sa akin. Mangha ang makikita sa mga mukha nila. Ang iba'y napatulala. Lalo tuloy akong nailang. Bahagya ko silang nginitian. Siya po si Sin. Hindi na tuloy ang sasabihin ni Alea, nang biglang magkantsawa ng iba. Nagulat rin ako sa lalaking nasa harapan ko ngayon, at may inabot na plato sa akin. Hindi ko alam kung ilang taon na siya, pero sa tansya ko ay hindi siya nalalayo sa edad ko. Salamat. Nanginginig ang mga kamay kong tinanggap ang pinggan, na may lamang mangga. Nabalatan na ito at nahiwa ng maliliit. Sa gilid nito ay may bagoong at asin. Bigla akong kinabahan ng sobra. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kinakabahan ako, hindi dahil sa ginagawa nila ngayon, kundi dahil pakiramdam ko ay may hindi magandang mangyayari. Nako, si Elmo pumuporma na at ang bilis Muli silang nagkantsawan. Teka lang ho, si Miss Christina. Muling naputol ang pagsasalita ni Alea. Namumutla na siya ngayon. Sa itsura niyang yan, ewan ko parang gusto ko na ring mamatla dahil kinakabahan ako. Pero bakit? Oh, Christina daw ang pangalan ng magandang dilag na ito Elmo. Napakamot ng ulo si Elmo. Hinhila siya ng isang matandang lalaki na nasa 40s ata ang tanda, papunta ito sa akin at pinaupo sa tabi ko. Tutol sana ako pero parang nawala ang gusto kong sabihin, nang muling maghiyawan ang lahat. Si Lolo Danny at Alea ay pawang nakalunok ng buong pakwan ng itsura. Kapwa sila namumutla. Bakit ganyan ang mga mukha nila? Mas lalo tuloy akong kinakabahan. Naku kung magkataon magkaka-first girlfriend na itong si Elmo, aling luring. Umakbay ang isang lalaki kay Elmo. Mabait ang batang ito hiha, wala kang magiging problema dito. Namula ang buong mukha ni Elmo sa sinabi nito. Alanganin akong ngumiti. Ngiwi nga ata ang nagawa ko. Saan ka tumutuloy ngayon Christina? Mahinang tanong ni Elmo. Muling nagkantsawa ng lahat, at sinasabing ang bilis daw ni Elmo. Ayoko sanang sumagot, pero baka mabastusan sila sa akin, at masabihan ako na masama ang ugali. Sa mansyon, patanong na sagot ko, na parabang hindi ako sigurado. Kumunot ang noo ni Elmo. Bagong katulong. Hindi ako nakasagot ng sumingit si Lolo Danny. Tama na yan. Hindi nyo dapat na. Naputol ang sasabihin ni Lolo Danny, nang sumabat ang isang ale. Aba si Elmo na mumula Muli nilang kinantsawan si Elmo. Hindi ako nakapagsalita. Gusto ko sanang pigilan sila sa panunukso sa amin, pero hindi ako makasingit sa sunod-sunod na pagsabat ng ilan, at mga kantiyo nila. Nasa ganoong eksena kami, nang biglang may tumikim sa likuran namin. Mabilis na napatigil ang lahat. Napatayo sa gulat maging ako. Sa pagharap ko sa taong yun, ang siyang pagkahigit ng hininga ko. Ang madilim na mukha ni Denzel ang sumalubong sa amin. Lukot na lukot ang mukha niya. Nakakuyom ng mariin ang mga kamay. Magkasalubong ang mga kilay. Senyor ito. Magkasabay na sabi ni Lolo Danny at Alea. Magandang tanghali po senyor ito. Magandang tanghali po. Tumungo si Denzel at pinalagatok ang leeg. Pinasadahan ni Denzel ng tingin ang bawat isa. Tumigil ito kay Elmo na katabi ko. Bahagya siyang umisi na may panunuya, bago ibaling sa akin ang tingin niyang walang emosyon ngayon. Hindi niyo ata sinabi sa akin na may kasiyahan pala dito. He asked emphatically. Natahimik ang lahat at napalunok, kasama na ako doon. Ramdam namin ang masamang presensya ni Denzel ngayon. Para kaming nasa interrogation area at lahat kami ay suspect. My heart pounded even more. When he sharply stared at me. Kahit nakaiwas ako ng tingin nakikita ko pa rin. Napayuko na lang ako. Alea, bakit kayo nandito? Ano senyor ito, naghatid lang po kami ng pagkain ni Lolo. I heard him said. Napasinghap kaming lahat, nang maglakad papalapit sa harapan ko si Denzel, at halikan ang pisngi ko. Nanlalaki ang mga mata ko nang mapaangat ng tingin sa kanya. My lips parted because of shock.
Sino nagsabi sayong lumabas ka sa mansyon? Mariing sabi niya. Bumuka ang bibig ko para sana magsalita, pero walang boses na lumalabas. Gusto kong magpaliwanag pero naumid ang dila ko. Denzel sighed and wondered his eyes around. Senyor ito, may problema po ba? Tanong ni Elmo na nag-aalangan. Sinipat ni Denzel si Elmo, kalaunay ngumisi ng may panunuya. Umiling siya kay Elmo at muling ibinalik ang paningin sa akin. Where's our son? Muling napasinghap ang lahat sa narinig. Walang naglakas ng loob magsalita. Lalo kong nakagat ng mariin ang labi. Anong sinasabi niya? Hindi ba't nasa lolo't lola niya si Errol? Siya pa nga ang unang pumayag di ba? Hindi na lang ako kumontra, at sinagot ang tanong niya. Lis inama nila lola. Ang sabi niya hihiramin muna nila si Errol ng 2 araw. Tumango ito at lumingon kay Alea na nakayuko. Alea, iuwi muna ang senyorita mo. Opo senyor ito. Aligagang tumango si Alea. Nilapitan niya ako at hinawakan sa kamay. Yumuko muna siya kay Denzel, bago ako hilahin paalis. Ayoko sanang umalis pero nagpahila na lang din ako. Muli akong napasulyap sa kinaroroonan nila Denzel. Nasa harapan na ito ng mga trabahador at nagsasalita. Nakayuko lamang ang mga trabahador at tumatango ang ilan sa kanila sa sinasabi ni Denzel. Napabuntong hininga na lang ako, at nagpadala ng hila kay Alea. What was that, Christina? Nagulantang ako sa biglaang pagpasok ni Denzel sa kwarto namin. Mabilis ang ginagawa niyang paghinga, at madilim na madilim ang mukha. Malakas niyang ibinagsak ang pintuan pusara. Lumapit siya sa akin at hinaklit ang braso ko. Napaigik ako sa sakit. Nangilid ang mga luha ko. My heart pounded even more, when he gripped my arms tightly. Nasasaktan ako. Hindi ko alam ang problema niya. Niluluko mo ba ako, Christina? Umiling ako sa kanya. Napahikbi ako. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Ibang-iba siya ngayon. Nasasaktan ako, Denzel. Stay away from them. I don't want to see you with another man. Don't flirt them. Pero, you can tell them that we are married. But you didn't. Hindi. Are you cheating on me? Hindi ako nakasagot. Napatulala ako sa kanya. Hindi ko siya maintindihan. Wala akong ginagawa. Bakit niya ako pinagbibintangan? Parang tinarakan ng puso ko sa bintang na hindi ko naman ginawa. He clenched his jaw. Marahas niya akong itinulak sa kama. Halos tumalbog ang katawan ko sa lambot ng kama. Nang makabawi mabilis akong napaupo, pero mabilis ding napasinghap nang nagpabigat siya sa akin. Let me remind you, who owned you? Kinuha niya ang 2 kamay ko, at itinaas sa aluhan. His face went down and started to kiss my lips. Marahan ang ginagawa niyang paghalik sa labi ko, hindi katulad kanina na napakarahas niya. Napapikit ako at muling humikbi sa pagitan ng mga labi namin. Nasasaktan ako sa ginagawa niya. Hindi ko talaga siya maintindihan. Bakit niya sa akin ito ginagawa? Ipinararamdam niya sa akin na gusto niya ako. Pakiramdam ko nagseselos siya. Pero ayokong mag-assume, dahil baka sa bandang huli ay mali na naman ako. Mali na naman ako ng akala. I'm sorry. Inangat niya ang mukha ko. Nagkatitigan kami. Malamlam na ngayon ang mga mata niya. Wala na ang bahid ng galit. Guilt, that was the one I was seeing. Hindi ko sinasadya. Napasinok ako at tumango. Umalis siya ng pagkakadaigan sa akin. Umupo siya at hinhila ako paupot-payakap sa kanya. Hinalikan niya ang ulo ko. Sorry. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay umalis siya palabas ng kwarto. Napaiyak ulit ako. Hindi ko na siya maintindihan. Hindi ko talaga siya maintindihan. At kahit kailan hindi ko siya maiintindihan. Parati na lang na ganito. Nung gabi din na iyon, ay hindi ko na nakita si Denzel. Hindi rin siya natulog sa kwarto. O baka dahil wala naman si Errol, kaya hindi na rin siya tatabi sa akin. Siguro nga, bakit nga ba ako nag-e-expect? Lahat naman ng ito ay dahil kay Errol. Nandito lang naman ako dahil sa deal namin. Kahit na tinatamad bumangon, pinilit ko pa rin ang aking sarili. I feel so down right now. Wala akong gana. Marahan kong binuksan ang pintuan, pero napasinghap pa rin ako nang bumungad sa akin ang 2 gwapong lalaki. Malaki ang pangangatawan nila. Magkamukhang magkamukha sila. Nanlalaki ang mga mata ko sa pagkabigla sa kanila. Malawak silang ngumiti sa akin.
Nang makabawi pilit akong ngumiti, kaya parang ngiwi ang nagawa ko. Good morning. They didn't say anything. They're just smiling at me, widely. Their eyes seems like it twinkled. Tuluyan akong naasiwa sa kanila. Napatingin ako sa daanan, at muling naibalik sa kanila ang paningin. Sige mauna na ako. Tinuro ko ang daanan. And again, they didn't say anything. There seems to be amazed for something. I bit my lower lip, as I started to walk past between of them. Napalingon din ako sa kanila. My eyes widely in shock, when they are now in front me. I was taken aback. How come na nakarating sila kaagad sa likuran ko? At pagkaharap ko sa kanila, ay halos makabungkuan ko na silang dalawa. Hello Lady Christina. What's up? I'm Benji, aka B1. And hello there, Lady Christina. My name is Benjo, you can call me B2. Napatulala ako sa kanila. Muli akong napaatras nang sabay silang sumigaw at nagsalita. And we are the B1 and B2 tandem. At your service, Lady Christina. Muli akong napaatras at tinakbuhan sila. Lady Christina. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa pangalan ko, pero mabilis akong tumakbo. Mga baliw ang mga iyon. Ano ang mga pinagsasabi nila? Nang makarating sa kusina, ay mabilis akong nakahinga ng maluwag. I don't even know why they are running after me. Namutla ako nang makarating sila dito sa kusina. Hindi ako nakagalaw. Wala akong ibang mapupuntahan. Na-corner na nila ako. Bakit nyo ba ako sinusundan? Hinihingal na nagsalita ang isa. Ni hindi ko nga alam kung sino si B1 at B2 na sinasabi nila. Lady Christina wait. May paghawak pa siya sa puso, at umaakting na pagod na pagod. Well, malalaki ang katawan nila, pero mas mabilis pang mapagod kaysa sa akin. We are your bodyguards. Ano? Iyong isa naman ang sumagot sa akin. Ang sarap nga batukan dahil sa sagot niya. Yes Lady Christina, you know. Mga taga-bantay mo, para kung sakaling may magbalak, lagot sila kay boss. Hindi ko narinig. Hindi ko naman kailangan ng bodyguard. Sino ba ang nag-utos? Si Boss Denzel po. Napangiwi ako. Sige kakausapin ko siya. Akmang aalis na ako nang harangan nila ang daraanan ko. Nako, Lady Christina huwag po. Bakit hindi? Naiinis na tanong ko. Mawawalan kami ng trabaho. Napangiwi ako nang para silang mga baliw. Parehas silang nagtakip ng mga mukha. Gumawa sila ng tunog na parang humahagulgol sila ng iyak. Lalo akong napangiwi. Are they really crying? Or just faking it? Lady Christina, huwag po. Nakasalalay sa akin ang kakainin ng pamilya ko. I bit my lips. Alam ko rin ang pakiramdam ng may responsibilidad. So, this one has a family now. Ilang taon na ba kayo? Parehas kaming 30 na. Tumungo ako. May asawa na kayo. Ilan na ang anak niyo? Nagsalita yung nasa kanan. Wala pa po kaming asawa, pero nakasalalay po sa akin ang kakainin ng mga kapatid ko. May 10 akong kapatid. Idagdag mo pa ang kakainin ng mga pinsan ko at pinsan ng pinsan ko sa side ng papa ko. Tapos yung pinsan pa ni papa sa side ng pinsan ng papa ko. Tapos yung pinsan pa sa side ng papa ni papa na papa din ni B1. Napahawak ako sa ulo, dahil parang sumakit ata ang ulo ko sa dami ng pinsan na sinasabi niya. Tama ka B2. Iyong pamilya ko din. Ha? Di ba kambal kayo? Tumungo sila. Di iisa lang ang pamilya nyo. Tak ang tanong ko. Opo Lady Christina. Pero yung pinapakain ko kasi is yung mga kapatid ko sa side ni mama na 10 din. Plus yung pinsan ko sa side ni mama. Tapos yung pinsan ng pinsan ko sa side ni mama. Idagdag mo pa ang pinsan ng mama ko sa mama niya sa side ni mama ko. Stop. Pagsigaw ko. Sumasakit talaga ang ulo ko. Tama na, sige na pumapayag na ako. Nagulat ako nang magtatalon silang dalawa na parang mga bata. May pag-apir-apir pa sila. Anak ng, magiging bodyguard ko ba talaga sila? Mga isip bata Bawat gawin ko, kahit saan ako magpunta ay nandoon sila. Naiinis man ako, pinili ko na lang ang manahimik. Sino naman kasing hindi maiinis? Napakadaldal ng dalawang anggas na ito. Nagugulo ang utak ko.
Naisipan kong lumabas ng mansyon para makalanghap ng hangin, pero nakasalubong ko si Elmo. Miss Christina, nginitian ko siya. Kumamat siya sa ulo, at may inabot na kumpol ng mangga. 5 piraso yun pero sama-sama sila sa iisang tangkay. Para sa akin, turo ko pa sa sarili ko. Tumango si Elmo. Narinig kong nagsitikhiman ng 2 taong nasa likuran ko. Salamat, ngumiti ng malawak si Elmo, at nagpaalam na rin na aalis. Matagal akong napatitig sa likuran ni Elmo, na naglalakad paalis. Hanggang sa mapaigtad ako sa nagsalita sa gilid ko. He seems captivated, and don't like it. He thundered emphatically said that. Awang ang labing nilingon ko siya. Denzel, nilingon niya rin ako. Nagkatitigan kami. Madilim ang mukha niya, ngunit walang emosyon. Wala siyang sinabi, basta nakatitig lang siya sa akin. Kalaunan ay umalis din. Biglang bumilis ang paghinga ko. Saka ko palang napagtanto, na kanina ko pa pinipigilan ang paghinga ko. Napabuntong hininga ako, at napatingin sa dalawa. Napakunot ang noo ko nang makitang seryoso ang mga mukha nila. What happened? Payong tagabantay mo Lady Christina, don't let him reach his limitation. You might regret it. It seems like you don't really know who is the real Denzel Walker. Tig-algal akong nakatingin sa kanila. I wanted to speak but no words come out. Mabilis nila akong tinalikuran at sinundan si Denzel.